Habang nagsasagawa ng livestream ang isang grupo ng mga bully sa paaralan, napansin nilang nakasimangot at malungkot nilang kaklase na napili nilang gawing sentro ng kanilang content. Agad nilang itinigil ang pagkuha ng video at hinarap siya. Pinagbantaan nila siyang magpanggap na masaya at sumunod sa kanilang kagustuhan. Kapag tumanggi siya, bubugbugin nila siya at sisirain ang kanyang mukha. Bilang kapalit, nangako silang babayaran siya ng ₱1,000. Dahil desperado siya sa pera at natatakot sa kanila, napilitan ang estudyante na pumayag. Nagsimula ang kwento kay Jong, isang estudyante sa high school. Gwapo at kaakit-akit siya, ngunit sa kasamaang palad ay mahirap at napakahirap ng kanyang kalagayan. Umaabot pa sa puntong sa sahig siya natutulog dahil wala siyang kama. Isang umaga, maaga siyang nagising upang pumasok sa paaralan. Paulit-ulit siyang bumabahing at malinaw na hindi maganda ang kanyang pakiramdam dahil may sipon siya. Gayunpaman, napilitan siyang bumangon at mabilis na magbihis upang hindi mahuli sa klase. Napansin niyang wala sa bahay ang kanyang ina na si Michelle, kaya nagtaka siya kung nasaan ito. Maya-maya ay nakatanggap siya ng mensahe mula rito na nagsasabing pumasok na ito sa trabaho at pinaalalahanan siyang kumain ng almusal at alagaan ang kanyang sarili. Natuwa si Jong sa pag-aalala ng kanyang ina at nagpasalamat siya rito, ngunit halatang may itinatago siyang problema. Pagdating sa paaralan, nagbukas ng livestream si Felix upang ipagdiwang ang pag-abot niya sa 700,000 subscribers. Siya ang pinakamalaking bully sa paaralan. Ginagamit niya ang pambubuli sa ibang tao at ginagawa itong content sa social media. Dahil dito, sikat siya sa mga estudyante at marami ang sumusubaybay sa kanyang mga livestream. Kasama niya ang kanyang nobyang si Rumi. Gagawin ni Rumi ang lahat para sumikat. Sinamantala niya ang pagkakataong nagbukas ng livestream si Felix at sinabihan ang lahat ng nanonood na i-follow siya. Pagdating ni Jong sa paaralan, binuli siya ni Felix habang naka-livestream. Pinahiya siya nito at tinrato ng masama habang pinapanood ng lahat ang nangyayari. Sinabi ni Felix na bibigyan niya siya ng pera, ngunit kailangang magpanggap ni Jong na masaya siya sa nangyayari. Kapag hindi niya ito ginawa, lalo siyang pahihirapan ni Felix. Siyempre, walang masabi si Jong. Tahimik niyang ginawa ang ipinag-uutos sa kanya at sinubukang aliwin ang sarili. Sinabi niya sa sarili na ayos lang mapahiya basta makukuha niya ang pera. Tinitiis niya ang lahat ng kahihiyang ito dahil sa sakit ng kanyang ina at sa gastos sa pagpapagamot nito. Pagkatapos ng livestream, pumunta si Jong upang hugasan ang kanyang mukha. May nahulog na pera mula sa kanya kaya agad niya itong hinabol. Tinapakan ni Felix ang pera at kinutya siya, tinatanong kung ganoon ba talaga siya kahirap para habulin ang ganoong kaliit na halaga. Sinubukan ni Jong na kausapin siya ng maayos dahil ayaw niyang mapunta sa away. Hiniling niya kay Felix ang halagang pinagkasunduan nila noong livestream. Ngunit sinabi ni Felix na wala itong utang sa kanya. Sapat na raw na lumabas siya sa livestream nito at natanggap ang karangalang iyon. Pagkatapos ay iniwan siya nito. Sa sandaling iyon, dumating ang isang estudyanteng si Tyler upang istorbohin si Jong. Sinabi nito na huwag na niyang pahirapan ang sarili dahil hindi niya matutulungan ang kanyang ina at kahit makuha niya ang pera ay hindi rin iyon magiging sapat para sa anumang bagay. Naupo si Jong at umiyak. Galit siya sa sarili dahil pakiramdam niya ay duwag siya at hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Nalaman natin na si Tyler ang kumukuha ng video ni Felix sa lahat ng livestream nito. Patuloy siyang nananatiling malapit kay Felix upang makaiwas sa kasamaan nito. Pagkatapos ng klase, bumisita si Jong sa kanyang ina na si Michelle sa ospital. Pagkakita pa lamang nito sa kanyang mukha, natakot ito na may nangyari sa kanya. Pinakalma siya ni Jong at sinabing nadapa lamang siya at wala ng iba. Habang kinakausap niya ang kanyang ina, napansin niya ang papel ng gastusin sa pagpapagamot na nakatapon sa basurahan. Nakita niyang napakalaki ng halaga nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, pumunta siya sa trabaho niya sa Burger Restaurant. Halos patayin niya ang sarili sa pagtatrabaho at ginawa ang lahat upang makaipon ng mas maraming pera para kay Michelle. Habang nagtatrabaho siya, dumating ang isang dalagang nagngangalang Jenny. Dumating siya upang magtrabaho kasama nila. Sa sandaling makita siya ni Jong, labis niya itong nagustuhan at naramdaman niyang baka may posibilidad na may mangyari sa pagitan nila. Kasabay nito, dumating si Felix sa Burger Restaurant habang naka-livestream. Hinamon niya ang restaurant at sinabing kapag hindi nila nagawa ang kanyang burger sa loob ng 30 segundo, kukunin niya ang numero ni Jenny. Nang marinig ito ni Jong, agad niyang ginawa ang burger sa loob ng wala pang 30 segundo at mabilis itong ipinadala habang itinatago ang kanyang mukha. Ngunit nakilala pa rin ni Felix na si Jong iyon. Gayunpaman, umalis siya dahil nagtagumpay ang restaurant sa hamon. Lumapit si Jenny kay Jong upang magpasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Natuwa si Jong dahil kinausap siya nito. Pagkatapos noon, lumabas siya upang magtapon ng basura, ngunit dumating si Felix at ang mga kasama nito at sinimulan siyang bugbugin. Nagkataon namang lumabas si Jenny. Nang makita siya ng mga bully, mabilis silang umalis. Nailigtas niya si Jong mula sa kanila, ngunit tumanggi si Jong na sabihin sa kanya na binubuli siya ng mga ito. Sinabi niyang normal lang iyon at araw-araw nang nangyayari. Sinabi rin niyang mga kaibigan niya ang mga iyon at nagbibiro lamang sila sa kanya. Matapos ang trabaho at umuwi, nakita niya si Tyler na nakatayo at naghihintay sa kanya. Sinabi ni Tyler na balak niyang manatili sa bahay ni Jong at magbukas ng livestream mula roon. Hindi lamang iyon ang plano ni Tyler. Sinabi rin niyang sasamantalahin niya ang katotohanang may sakit si Michelle at gagawa siya ng account sa pangalan nito upang maawa ang mga tao at magpadala ng donasyon. Para kay Tyler, isa lamang itong paraan upang kumita ng pera at makakuha ng mas maraming viewers. Nang marinig iyon ni Jong, agad siyang tumanggi.
Hindi niya kayang gamitin ang kalagayan ng kanyang ina para lamang sa kasikatan o pera. Ngunit hindi tinanggap ni Tyler ang kanyang sagot. Pinagbantaan niya si Jong at sinabing bubugbugin niya ito hanggat hindi sumusunod sa kanyang gusto. Pakiramdam ni Jong ay wala na siyang ibang pagpipilian kaya napilitan siyang umuwi kasama si Tyler. Pagdating sa bahay, umupo si Tyler at naglaro habang naka-livestream. Pinagsilbihan siya ni Jong at ipinaghanda ng pagkain habang natatakot sa kanya. Nang tumakbo si Jong upang mabilis na ibigay ang pagkain, natapilok siya sa saksakan at natapon ang pagkain. Nagalit ng husto si Tyler dahil malapit na sana siyang manalo at may magbibigay sa kanya ng 30,000 yen kung nagtagumpay siya. Tumayo siya upang saktan si Jong, ngunit sa pagkakataong iyon ay napuno na si Jong. Sinimulan niyang bugbugin si Tyler at tinuruan ito ng leksyon. Nawasak ang mga gamit sa paligid hanggang sa tuluyang tumakas si Tyler palabas ng bahay. Doon mapapaisip kung nasaan ang lahat ng lakas na iyon ni Jong noong una pa lamang. Naupo si Jong sa sahig, labis na nalulungkot sa kalagayan ng kanyang ina at iniisip kung paano siya makakaipon ng pera para sa pagpapagamot nito. Kinabukasan, nakita natin siyang papunta sa paaralan. Tinawagan siya ni Tyler at sinabing ang livestream na nabuksan kahapon ay nakakuha ng maraming views at nakita ng lahat na binugbog niya si Tyler. Mabilis na umuwi si Jong at binura ang video sa computer upang hindi ito makita ng mga tao sa paaralan at hindi siya muling mabuli. Nang pumasok siya sa paaralan, inakala niyang ligtas na siya. Ngunit sinabi ni Felix na napanood niya ang video. Kinukutya niya si Jong at sinabing hindi ito marunong makipaglaban at ni hindi raw kayang ipagtanggol ang sarili. Kasabay nito, dumating si Tyler na galit at tumakbo upang saktan si Jong. Ngunit pinabagsak siya ni Felix at sinabihan siyang tanga rin siya dahil natalo siya ni Jong. Pagkatapos ay pinalayas siya nito sa grupo. Nagalit si Tyler at umakyat sila ni Jong sa bubong. Umiyak si Tyler dahil sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ay nagpasya siyang gagawa sila ni Jong ng plano. Sasabihin ang planong iyon sa susunod. Sa ngayon, pumunta muna tayo kay Ruby. Si Ruby ay isang mahinang babae sa parehong paaralan ni Jong. Hindi siya pumapasok sa paaralan dahil sa mga estudyanteng nambubuli sa kanya. Nang makita ni Ruby ang video ni Jong, nagpasya siyang bumalik muli sa paaralan. Bumalik tayo kina Jong at Tyler sa silid-aralan. Nagla-livestream si Felix habang binubuli silang dalawa. Tunay ngang napakasama ng ugali niya. Biglang inagaw ni Jong ang cellphone at sinabi sa lahat na magnanakaw si Felix. Sinabi niyang nangako ito noon na bibigyan siya ng pera ngunit niloko siya, hindi ibinigay ang nararapat sa kanya at araw-araw siyang binubuli. Tinawanan lamang ni Felix si Jong dahil naisara niya ang livestream bago pa man marinig iyon ng mga tao. Nagalit siya sa ginawa ni Jong at sinimulan siyang bugbugin ng buong galit. Samantala, si Tyler ay nakatago sa gilid at nagla-livestream gamit ang sarili niyang cellphone, ipinapakita sa mga tao ang lahat ng nangyayari. Ito pala ang plano nilang dalawa. Sinabi ni Tyler kay Jong na habang mas matagal siyang nabubugbog, mas malaki ang kikitain nilang pera. Nang tumigil si Felix sa pambubugbog, hinawakan ni Jong ang paa nito upang ipagpatuloy siya nitong saktan. Sa sandaling iyon, nakialam ang isang estudyanteng nagngangalang Tyson. Nalaman natin na isa siyang napakalakas na mandirigma. Sinabihan niya si Felix na tigilan na ang pambubugbog kay Jong. Tahimik namang sumunod si Felix. Dinala ni Tyson si Jong sa ospital. Nang magising si Jong, nadatnan niya si Tyler na nakaupo sa tabi niya. Ipinakita ni Tyler ang video at sinabing napakataas ng views nito, ngunit hindi ito kumita ng malaki dahil maikli lang ang video. Sinabi ni Tyler na kailangan pang mas matagal mabugbog si Jong upang mas maawa ang mga tao sa kanya at magbigay ng donasyon. Sa kasamaang palad, pumayag si Jong dahil maaaring makatulong ito sa kanyang ina. Sa panig ni Felix, pinanood niya ang video na kinunan ni Tyler at labis siyang nagalit. Samantala, nakaupo si Jong at naghahanap kung paano patagalin ang pambubugbog. Nakita niya na may naglagay ng link sa comments sa ilalim ng video kung saan siya binugbog. Ang pamagat nito ay tungkol sa kung paano matutong lumaban. Pinasok ni Jong ang link at pinanood ang video. Nakita niyang wala halos sumusunod sa channel na yon maliban sa kanya. Ang lalaki sa video ay nakasuot ng costume, ngunit nagpasya si Jong na pag-aralan ang lahat ng galaw mula rito dahil maaaring makatulong iyon upang maipagtanggol niya ang sarili. Kinabukasan, pumasok si Jong sa paaralan at nakita niya si Felix na hinahanap siya. Galit ito dahil sa video na kumalat tungkol sa kanya kahapon. Sinimulan ni Felix na bugbugin si Jong sa harap ng lahat ng estudyante. Sinamantala ni Tyler ang pagkakataon at kinunan ang nangyayari. Ngunit napansin ito ni Felix at inutusan ang kaibigan niyang bugbugin si Tyler at kunin ang cellphone nito. Sinamantala ni Jong ang pagkakataon upang tumakas, ngunit nahuli siyang muli ni Felix at ipinagpatuloy ang pambubugbog. Habang binubugbog, tumingin si Jong kay Tyler. Nalaman natin na may plano pala silang dalawa. Kukunin ni Tyler ang cellphone ni Jong at iyon ang gagamitin sa pagkuha ng video dahil tiyak na kukunin ni Felix ang cellphone ni Tyler. At iyon na ang nangyari. Ngunit nang aalis na sana si Felix at titigil na sa pambubugbog, nagpasya si Jong na tumayo at gamitin ang mga galaw na natutunan niya mula sa video kahapon. Ginawa niya ito upang mas tumagal ang pambubugbog at mas maraming tao ang magbigay ng donasyon, gaya ng napagkasunduan nila ni Tyler. Ang unang natutunan niya ay manatiling kalmado at painitin ang ulo ng taong nasa harap niya. Umepekto ito at lalong nagalit si Felix. Pagkatapos ay ginawa ni Jong ang ikalawang hakbang, ngunit pagkatapos noon ay hindi na niya alam ang susunod na gagawin. Dalawang hakbang lang kasi ang naisa puso niya. Para siyang estudyanteng dalawang bahagi lang ng lesson ang inaral, tapos natigilan sa araw ng pagsusulit.
Nagmukha siyang katawa-tawa sa harap ng lahat at ipinagpatuloy ni Felix ang pambubugbog sa kanya. Bumagsak si Jong sa lupa dahil sa lakas ng mga tama. Tatapusin na sana siya ni Felix, ngunit dumating si Ruby, ang sikat na babae, hawak ang kanyang cellphone at kinukunan ang nangyayari kay Jong. Sinabi niya kay Felix na naka-live siya. Natakot ng husto si Felix na mabuking, kaya iniwan niya si Jong at lumayo. Pagkatapos noon, umupo silang tatlo sa bubong ng paaralan. Nagpasalamat si Jong kay Ruby sa pagtulong sa kanya. Sinabi naman ni Ruby na kung gusto talaga siyang pasalamatan ni Jong, dapat hayaan siyang sumali sa kanila. Kaya raw niyang makatulong ng maayos, magdala ng maraming followers, at mapataas ang mga donasyon. Pumayag sina Jong at Tyler. Habang pauwi, sinabi ni Ruby na palitan nila ang pangalan ng channel at gawin itong viral hit. Pumayag si Jong at naalala niya ang video na pinanood niya kahapon mula sa kakaibang channel. Halos kapareho nito ang pangalan. Naghinala siya na baka si Ruby ang naglagay ng link doon, ngunit kinalimutan din niya agad ang bagay na iyon at pumunta sa trabaho sa restaurant. Sa restaurant, nakaupo siya at nag-aaral ng mga ehersisyo mula sa kakaibang channel na iyon. Dumating si Jenny at sinabi sa kanya na kailangan siya agad ng manager. Pumunta si Jong at nais pala ng manager na ayusin ang kanyang schedule sa trabaho. Sinamantala ni Jenny ang pagkakataon at sinabing mas mabuti kung gagawa silang lahat ng group chat upang doon ayusin ang mga schedule. Tuwang-tuwa si Jong dahil mayroon na siyang numero ni Jenny. Pagkatapos ng trabaho, naglakad si Jong kasama si Tyler at patuloy na ikinukwento si Jenny. Sinabi niyang gustong-gusto niya ito, matalino ito, at masaya siya dahil mayroon na siyang numero at maaari na niya itong makausap. Habang naglalakad siya nang hindi nakatingin sa paligid dahil nakatitig sa larawan ni Jenny, nakasalubong nila ang isang lalaking nagngangalang Ryan at ang kasintahan nito. Humingi sila ng litrato kasama sina Jong at Tyler at sinabing hindi sila makapaniwala dahil malalaking tagahanga sila ng kanilang channel. Naglakad silang lahat ng ilang sandali, ngunit hindi alam ng magkaibigan na ginagawa iyon ng dalawang tagahanga upang madala sina Jong at Tyler sa isang liblib na lugar. Nagtagumpay ang plano. Binuli nila ang dalawa at kinuha rin ang lahat ng kanilang pera. Ngunit kakaunti lamang ang pera ni Jong, kaya kinuha ni Ryan ang cellphone niya upang ibenta. Labis itong ikinalungkot ni Jong dahil hindi na niya makakausap si Jenny. Sinabihan niya si Tyler na agad magbukas ng livestream dahil nagpasya siyang bawiin ang kanyang karapatan at ang kanyang cellphone mula kay Ryan. Tumakbo si Jong papunta sa kinaroroonan ni Ryan. Tumayo si Ryan upang bugbugin siya tulad ng ginawa nito kanina, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Jong ang lahat ng nakita niya sa channel ng lalaking nakasuot ng costume. Umepekto ang mga galaw at natulungan siyang makaiwas sa lahat ng atake ni Ryan. Kasabay nito, binuksan ni Ruby ang channel mula sa kanyang panig at patuloy na nagsulat ng mga komentong nakapagpapalakas ng loob upang hikayatin si Jong. Dahil sa mga galaw na yon, mas maraming followers ang nagbigay ng donasyon sa channel. Makalipas ang ilang sandali, sumuko si Ryan, iniwan ang cellphone ni Jong at tumakas. Sa sandaling iyon, labis na humanga ang mga tao kay Jong, dahilan upang mas mabilis kumalat ang kanyang mga video. Nagsimula siyang makilala. Nakalikom sila ng mahigit 120,000 yen. Sinabi ni Tyler na dapat na nilang hatiin ang pera sa kanilang tatlo. Sinabi ni Ruby na ayaw niya ng pera. Nakikipagtulungan lamang siya sa kanila dahil gusto niya ang ginagawa nila. Sinabi ni Tyler na dahil ayaw ni Ruby ng pera, paghahatian na lang nilang dalawa ni Jong ang kinita. Ngunit kukunin niya ang 90% at 10% lamang ang mapupunta kay Jong. Sinabi ni Jong na humanap na lang siya ng ibang mabubugbog dahil hindi na siya magpapatuloy kung ganoon. Aalis na sana si Jong, ngunit pinigilan siya ni Tyler at sinabing sige, kay Jong ang 90% at sa kanya ang 10%. Sumagot si Jong na yon ang tamang usapan. Pagkatapos ay sinabi niyang magsanay na sila. Kinabukasan, pumunta si Jong sa ospital upang makita ang kanyang ina na si Michelle. Sinabi niya rito na naging masaya siya nitong mga nakaraang araw at mayroon na siyang malapit na kaibigan na si Tyler. Habang kinakausap niya ang kanyang ina, napansin niya ang isang babaeng nagdala ng blusa para sa ina nito at masaya silang magkasama. Nang tingnan ni Jong ang damit ni Michelle, nakita niyang punit-punit na ito. Nagpasya siyang regaluhan ang kanyang ina ng blusa, ngunit nakita niyang napakamahal ng lahat ng presyo. Habang naglilibot siya, nakita niyang nagpadala ng mensahe si Jenny at hinihiling nitong makipagkita sa kanya. Pumunta siya sa lugar na napagkasunduan nila. Kinakabahan siya at iniisip kung posible bang may gusto rin sa kanya si Jenny o imposible yon dahil mas mataas ang antas nito kaysa sa kanya. Ngunit nang makita niyang papalapit si Jenny habang nakangiti, nakalimutan niya ang lahat ng pag-aalala at kaba. Umupo sila sa isang coffee shop. Sinabi ni Jenny na inimbitahan niya siya ngayon dahil noong unang araw niya sa trabaho, iniligtas siya ni Jong mula kay Felix. Nagbiro si Jong at sinabing kung alam lang niyang imbitahan siya nito sa magandang lugar na tulad noon, mas maaga pa sana niya itong ipinagtanggol. Nang umorder sila, nagulat si Jong sa presyo dahil napakamahal nito para sa kanya. Sa oras ding yon, pumasok sina Ruby at Tyler sa coffee shop at umupo sa mesang malapit sa kanila. Sinimulan ni Tyler na kunan sina Jong at Jenny at sinabi sa mga followers na nasa date ngayon si Jong. Nainis si Ruby dahil kinukunan ni Tyler ang pribadong buhay ni Jong. Nang marinig niyang may nakaupong malapit na nang-aasar kay Jong at nagsasabing pangit ang damit nito at mahirap siya, nagalit si Ruby, hinampas ito sa ulo at tuluyang umalis sa lugar. Nang mapansin ni Jenny na hindi komportable si Jong, humingi siya ng tawad dahil dinala niya ito sa lugar na hindi nito gusto. Sinabi niyang tila hindi ito masaya kasama siya.
Sinabi naman ni Jong na ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na lumabas siya kasama ang isang magandang babae at unang beses din niyang makapunta sa ganoon kalinis na lugar. Kaya hindi niya alam kung paano siya kikilos. Pakiramdam ni Jenny ay inosente si Jong at hindi lamang nito alam kung paano kumilos. Sinabi niya na mas mabuti pang maglakad na lang sila sa labas. Habang naglalakad, may kausap si Jenny sa telepono na isang lalaking kaibigan. Nang matapos ang tawag, sinabi niya kay Jong na kausap niya ang kaibigan niyang si Taeson na naging kaibigan niya mula pa noong elementarya. Sinabi naman ni Jong na magkaibigan sila ni Taeson at magkasama sila sa isang paaralan. Siya rin ang parehong lalaking nagligtas kay Jong noon. Natuwa si Jenny nang malaman niyang magkakilala sila at sinabi niyang malapit lang si Taeson at makikipagkita ito sa kanila. Nang sabihin ni Jenny kay Taeson na kaibigan niya si Jong, hindi siya inilaglag ni Taeson. Sinabi nitong napakalapit niyang kaibigan si Jong, gusto niya ito, sinusubaybayan din niya ang channel nito at hinahangaan ang mga galaw nito. Naghinala si Jong na maaaring si Taeson ang may-ari ng Rooster Channel, ngunit hinayaan na lang niya ang bagay na yon. Pakiramdam niya ay bagay na bagay sina Taeson at Jenny at hindi siya komportable dahil para siyang istorbo sa kanilang dalawa. Sinabi niya sa kanila na masakit ang kanyang binti at kailangan na niyang umuwi. Umalis siyang malungkot dahil pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asang makasama si Jenny at mas bagay dito si Taeson. Pagkatapos ay napansin niya si Tyler na naglalakad sa likod niya at kinukunan siya. Nagalit si Jong at sinabing mali ang ginagawa nito at hindi normal na kinukunan ang pribado niyang buhay sa ganoong paraan. Ngunit walang halaga kay Tyler ang anumang sinabi ni Jong. Sinabi ni Tyler na kailangan niyang bumalik at gawing nobya si Jenny at huwag itong hayaang mapunta kay Taeson. Niyakap siya ni Jong at sinabing gusto niya ng kaibigan. Bumalik na siya kay Jenny, ngunit ginagawa lamang iyon ni Tyler upang makunan ang lahat para sa mga followers. Nang tanungin ni Jong si Jenny tungkol kay Taeson, sinabi nitong nagpunta si Taeson upang magsanay. Habang naglalakad sila, tinanong ni Jong kung anong uri ng lalaki ang gusto niya. Sinabi ni Jenny na gusto niya ang lalaking may matibay na personalidad, kayang ipagtanggol ang sarili, at kaya rin siyang ipagtanggol. Naramdaman ni Jong na kailangan na niyang aminin ang pagmamahal niya kay Jenny sa sandaling iyon. Ngunit bigla niyang nakita si Tyler na nakahandusay sa harap niya habang hawak ang cellphone. Napagtanto niyang kinukunan din pala siya ni Tyler. Lalapitan sana niya ito upang tulungan, ngunit dumating si Felix sa likuran niya at sinabing dumating siya upang bugbugin si Jong sa harap ng kanyang mga followers. Hiniling ni Jong kay Jenny na umalis na, ngunit hinawakan siya ni Felix. Gusto niya itong saktan dahil tumanggi si Jenny na ibigay ang numero ng cellphone niya. Sinabi ni Jong na sa kanya may problema si Felix, hindi kay Jenny. Nagharap silang dalawa at nagsimula ang tunay na laban. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Jong ang mga hakbang na natutunan niya mula sa Rooster Channel. Ngunit binago ni Felix ang kanyang paraan ng pag-atake at sinuntok si Jong gamit ang kabilang kamay. Bumagsak si Jong sa lupa at hindi na makabangon. Sa sandaling iyon, nagsimulang umulan. Naalala ni Jong ang kanyang nakaraan at sinabi sa sarili na inakala niyang magbabago na ang buhay niya at matutulungan na niya ang kanyang ina na mabayaran ang pagpapagamot nito. Pagkatapos ay natauhan siya mula sa mga alaalang iyon at nakiusap kay Felix na pakawalan si Jenny. Sinabi niyang gagawin niya ang anumang gusto ni Felix. Sinabi ni Felix na hubarin ni Jong ang lahat ng kanyang damit at sa kanya pakakawalan si Jenny. Napakasama niya. Ginawa nga ito ni Jong. Nakatayo si Tyler doon at kinukunan ang lahat. Sinabi ni Felix kay Jong na niloko niya siya at hindi niya pakakawalan si Jenny. Dumating si Taeson sa oras na yon at sinuntok ang kaibigan ni Felix. Pagkatapos ay sinabihan niya si Felix na umalis. Natakot si Felix sa kanya at tahimik na umalis dahil alam niyang mas malakas si Taeson kaysa sa kanya. Isinama ni Taeson si Jenny at umalis. Naupo si Jong sa lupa, labis na nasaktan dahil sa dignidad na kinuha sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, tuluyan nang tumigil si Jong sa pagpasok sa paaralan. Sinimulan ni Felix na isama si Tyler sa kanyang mga livestream at bulihin ito upang madagdagan ang kanyang followers. Isang araw, sinabi ni Felix kay Tyler na gumawa siya ng paraan upang bumalik si Jong sa paaralan kung hindi ay papatayin niya ito. Sinabi ni Tyler na dadalhin niya siya. Pagkatapos ng klase, pumunta si Tyler sa ospital upang tanungin ang ina ni Jong kung nasaan siya. Sinabi ni Michelle na ilang araw nang hindi siya dinadalaw ni Jong at wala siyang alam tungkol dito. Nag-aalala siya sa kanyang anak. Nang paalis na si Tyler, sinabi ng ina ni Jong na nitong mga nakaraang araw ay masaya nitong ikinukwento si Tyler. Nagpasalamat siya dahil naging malapit ito sa kanyang anak at naging mabuting kaibigan. Nang marinig iyon ni Tyler, umalis siyang umiiyak dahil mahal siya ni Jong bilang kaibigan, samantalang balak pa sana niyang hilahin ito pabalik sa pambubugbog. Kasabay nito, nakita natin si Ruby na umaakyat sa bubong ng paaralan. Nandoon siya sa pinakamasamang kalagayan ng kanyang buhay dahil sa matinding pambubuli na dinanas niya. Malalim ang epekto nito sa kanya at naisip niyang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit pagdating niya sa bubong, nagulat siyang hindi siya nag-iisa. Naroon din si Jong, nakatayo at malalim ang iniisip. Tiningnan siya ni Ruby mula sa malayo at inisip na pareho sila ng dahilan kung bakit naroon. Pakiramdam niya ay iniisip din ni Jong na saktan ang sarili dahil sa lahat ng nangyari sa kanya at sa bigat ng pressure na dinadala niya. Mas pinagtuunan niya ng pansin si Jong at naramdaman niyang sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito mula sa pambubugbog, kahihiyan, at pang-aapi, nakatayo pa rin ito, nagpapatuloy pa rin at hindi sumusuko. Dahil dito, muli niyang pinag-isipan ang lahat ng balak niyang gawin. Bigla, nang walang sinasabi kay Jong, tumakbo si Ruby at tumalon mula sa bubong sa harap niya.
Nagulat si Jong at mabilis na tumakbo patungo sa gilid, hindi maintindihan ang nangyari. Ngunit nang tumingin siya pababa, natuklasan niyang hindi pala tumalon si Ruby mula sa gusali upang mamatay. Tumalon siya papunta sa isa pang kalapit na bubong, isang ligtas na lugar na walang panganib. Tumingin si Ruby sa kanya mula sa ibaba at sinabing mali ang pagkaunawa niya sa sitwasyon. Sinabi niyang hindi siya maaaring sumuko ng ganoon kahit ano pa ang mangyari. Maraming tao raw ang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Dahil sa kanyang video, marami ang sumusuporta sa kanya at nakatayo sa tabi niya. Mahal siya ng kanyang matatapang na followers at gusto nilang makita siyang magpatuloy. Sinabi ni Ruby na kung nakikita ni Jong ang sarili bilang isang mahinang tao, nakikita naman siya ng mga tao sa labas bilang isang matapang na taong nagawang humarap kay Felix at tiisin ang lahat ng nangyari sa kanya. Tahimik lamang si Jong habang nakikinig. Nagsimula niyang maramdaman na sa unang pagkakataon, may mga taong naniniwala sa kanya at naghihikayat sa kanyang magpatuloy kahit gaano kahirap ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi sapat ang epekto ng mga salita ni Ruby kay Jong. Nanatili siyang determinado na ayaw na niyang bumalik sa paaralan. Sinabi ni Ruby na nagpasya siyang bumalik sa paaralan dahil sa kanyang livestream at mula noon ay sinusubukan na niyang magbago dahil sa kanya. Kasabay nito, nasa trabaho si Jenny at nag-aalala kay Jong. Nagpadala siya ng mensahe upang kumustahin ito at malaman kung bakit tumigil ito sa pagpasok sa trabaho, ngunit hindi sumagot si Jong. Pumunta siya kay Tyson at sinabing gusto niyang hanapin si Jong upang matiyak na ayos lang ito. Nangako si Tyson na hahanapin niya ang kinaroroonan nito at sasabihin sa kanya. Sa paaralan, gaya ng dati, hawak ni Felix si Tyler at binubuli ito sa livestream. Habang binubugbog siya, inutusan niya si Tyler na pabalikin si Jong. Sinabi niya na kapag bumalik si Jong, titigil siya sa pambubuli at pambubugbog kay Tyler. Nagsimulang maalala ni Tyler ang mga sandali nila ni Jong at naalala rin niya ang ina nito. Hiniling niya kay Jong na huwag nang bumalik sa paaralan dahil kapag bumalik ito, sisirain siya ni Felix. Lalong nagalit si Felix at binugbog si Tyler ng buong put at galit. Pagkatapos ay tumingin si Felix at nakita niyang nakatayo si Jong sa harap niya. Hiniling ni Jong kay Tyler na magbukas ng livestream sa kanilang channel at isulat ang pamagat. Isinulat ni Jong ang pamagat ng livestream, paano wasakin ang isang bully gamit ang pakikipaglaban. Kasabay nito, binuksan ni Tyson ang livestream ni Jong at sinabi kay Jenny, ito ba ang taong inaalala mo? Nagsimula silang panoorin ang kanyang livestream. Sa pagkakataong ito, mahusay na ang naging pagsasanay ni Jong. Nalaman natin na sa mga nakaraang araw ay nagpuyat siya sa panonood ng Rooster Channel, kumain ng protein, at nagsanay araw-araw upang kapag nakalaban niya si Felix, matatalo niya ito at mababawi ang karapatan niya. Nang gamitin ni Jong kay Felix ang mga natutunan niya, matindi niyang napinsala ang mga binti nito hanggang sa hindi na ito makagalaw ng maayos. Natukoy ni Jong ang kahinaan ni Felix at paulit-ulit na tinamaan ng malakas ang mga binti nito. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinuntok ito ng napakalakas hanggang sa mawalan ng malay si Felix sa harap ng lahat ng nanonood sa livestream. Hindi makapaniwala si Jong na sa wakas ay nagawa niyang talunin si Felix. Naupo siya at umiyak. Umiyak din si Ruby at masaya silang lumapit ni Tyler kay Jong. Kasabay nito, umiyak din si Jenny dahil sa wakas ay nabawi na ni Jong ang karapatan niya mula kay Felix, ang taong matagal nang nambubuli sa kanya. Pagkatapos ng klase, magkasamang naglakad ang tatlo. Sinabi ni Ruby na dahil sa livestream na yon ay nakalikom sila ng mahigit 600,000 yen. Tuwang-tuwa silang tatlo kaya tumakbo sila at nagbiruan habang magkakasama. Kinabukasan, nang pumasok si Jong sa paaralan, nakita niyang hinahangaan na siya ng lahat ng estudyante at gusto na nilang maging kaibigan niya. Nalaman din natin na mula noong huling insidente ay tuluyan nang hindi pumasok sa paaralan si Felix. Wala nang nakaharang kay Rumi dahil nag-iisa na siya at wala na si Felix. Habang nakaupo siya, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang clothing brand na nagsasabing gusto nila siyang makatrabaho at gumawa ng mga video. Pumayag si Rumi dahil handa siyang gawin ang lahat para sumikat. Pumunta siya upang makipagkita sa kanila. Kasabay nito, pumunta si Jong sa trabaho niya sa coffee shop at kinausap si Jenny. Pagkatapos ng trabaho, magkasama silang naglakad pauwi. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito nasagot, ngunit sinabi ni Jenny na hindi siya nagtatampo. Sinabi ni Jong na gusto pa rin niyang bumawi at niyaya niya itong lumabas kasama siya at magpaanyaya sa isang coffee shop. Tuwang-tuwa si Jenny at sinabi niyang pumapayag siya. Sinabi niyang siya na ang mag-aayos ng oras at magpapadala na lang ng mensahe bago siya umalis. Nang paalis na rin si Jong, napansin niyang naiwan ni Jenny ang kanyang panyo. Tumakbo siya upang maabutan ito at ibalik ang panyo, ngunit nagulat siya nang makita niyang sa isang mansyon pala nakatira si Jenny. Naramdaman niyang hindi talaga sila magkapareho ng antas sa buhay. Sa bahay ni Jenny, naging malinaw na hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang ama at halos wala itong alam tungkol sa kanya. Samantala, nakaupo si Jong kasama ang kanyang mga kaibigan at nakita nilang patuloy na tumataas ang bilang ng followers ng kanilang channel. Labis silang natuwa. Ipinakita ni Tyler sa kanila ang isang beginner wrestling channel at sinabi niyang kailangan nilang makipaglaban sa tunay na fighters. Sa ganoong paraan, mas madaragdagan ang followers nila at mas lalo silang sisikat. Kinabukasan sa paaralan, lumapit si Rumi kay Tyler at sinabi niyang iniimbitahan niya ito para uminom pagkatapos ng klase. Natuwa si Tyler dahil inakala niyang gusto siya ni Rumi. Ngunit sinamantala ni Rumi ang pagiging kampante nito at nirecord siya. Kinunan niya ng video si Tyler habang tinatype nito ang password ng channel at ipinadala ang video sa clothing brand na gustong makipagtulungan sa kanya. Nalaman natin na napagkasunduan pala nila yon. Kasabay nito, magkasamang nakaupo sina Jong at Ruby.
Tinanong ni Ruby kung paano niya natutunang ipagtanggol ang sarili sa ganoong paraan. Tumanggi si Jong na sabihin ang totoo at sinabing natuto lang siya mag-isa. Nang umalis siya, tinawagan siya ni Ruby at sinabi nitong sinubukan niyang buksan ang channel ngunit napag-alamang napalitan ang password at nahack ang channel. Nang lumingon si Jong upang bumalik, may lumapit mula sa likuran at hinampas siya sa ulo. Nawalan siya ng malay. Nasa tawag pa si Ruby at narinig niya ang lahat ng nangyari. Kaya tumakbo siya palabas ng kalsada upang hanapin si Jong at maabutan ito bago pa may gumawa ng masama sa kanya o masaktan siya lalo. Natagpuan niya itong nakahandusay sa kalsada at walang malay. Nang makita siya ni Jong, humingi siya ng tawad at sinabing hindi niya nagawang labanan ang mga ito at natalo siya. Sinabi ni Ruby, tanga ka ba? Wala akong pakialam sa laban o sa kung ano paman. Ang mahalaga ay ikaw. Pag-akyat nila sa apartment, dumating si Tyler upang tingnan ang kalagayan ni Jong. Naupo silang lahat at nag-isip kung sino ang maaaring gumawa nito. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Ruby na may naamoy siyang kakaiba. Sinubukan ni Tyler na lumayo upang hindi mahalata na may ininom siya, ngunit tinanong siya ni Ruby kung may nanloko o nanlinlang sa kanya. Sinabi niyang wala, ngunit nang pag-isipan niya ito, napagtanto niyang si Rumi ang dahilan ng nangyayari ngayon at totoong niloko siya nito. Kinabukasan sa paaralan, galit na hinarap ni Tyler si Rumi. Tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon, bakit niya kinuha ang password ng channel, at kung siya rin ba ang nagpadala sa mga lalaking may kinulayang buhok upang bugbugin si Jong. Tiningnan siya ni Rumi at itinanggi ang lahat. Sinabi niyang wala siyang ginawang ganoon at mali lamang ang pagkakaintindi niya. Pagkatapos ay umalis siya at tumakbo palayo. Naiwang nakatayo si Tyler na litong-lito, hindi alam kung nagsisinungaling si Rumi o kung may ibang tao sa likod ng lahat. Kinabukasan, pumasok si Jong sa trabaho. Nang makita siya ni Jenny, tinanong nito ang sugat sa kanyang mukha at nag-alala para sa kanya. Pinakalma siya ni Jong at sinabing maliit na bagay lamang iyon at gagaling din sa awa ng Diyos. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jenny at tinanong kung kailan sila pupunta sa coffee shop gaya ng napagkasunduan nila. Sinabi ni Jenny na ipapadala niya ang oras sa pamamagitan ng mensahe. Sa oras ding iyon, nagpadala si Tyler ng mensahe kay Jong at sinabing alam na niya kung sino ang nasa likod ng problema. Samantala, nakaupo si Rumi kasama ang may-ari ng brand. Sinabi niya rito na naisara ang viral hit channel at tinanong kung ito ba ang nasa likod ng nangyari o may kinalaman dito. Tinignan siya ng lalaki at sinabing wala siyang kinalaman sa nangyari at hindi rin niya lubos na nauunawaan kung ano ang nangyayari. Ngunit sa kilos at tingin nito, malinaw na niloloko niya si Rumi at ginagamit lamang siya para sa sariling kapakinabangan. Pag-alis ni Rumi, pumasok ang dalawang lalaki. Sila ang parehong dalawang lalaking bumugbog kay Jong. Naging malinaw na konektado sila sa manager at hindi sila dumating doon ng nagkataon lamang. Sa kabilang banda, ipinakita ni Tyler kay Jong ang page ng clothing brand sa kanyang cellphone. Una, nakita ni Jong ang larawan ni Rumi, ngunit sinabi ni Tyler na hindi iyon ang mahalaga. Nang bumaba pa sila ng kaunti sa page, nakita nila ang mga larawan ng dalawang lalaking may kinulayang buhok na bumugbog kay Jong. Sinabi ni Tyler na sa simula pa lang ay sigurado na siyang may kinalaman si Rumi sa nangyari at malinaw na ang brand manager ang tunay na dahilan ng lahat ng nangyayari sa kanila. Nang mapagtanto ito ni Tyler, nalungkot siya. Hindi maintindihan ni Jong kung bakit ganoon na lang kalungkot ang kaibigan niya. Sinabi ni Tyler, tanga ka ba o ano? Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi mo pa rin napapansin na mahal ko si Rumi. Nagulat si Jong na may damdamin pala ang kaibigan niya at umiibig din ito tulad ng normal na tao. Magsasalita pa sana siya, ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Tyler at umalis ito upang sabihin kay Ruby ang impormasyong natuklasan nila tungkol sa dalawang lalaking may kinulayang buhok. Sinabi ni Ruby na dapat nilang i-report ito sa pulis. Sinabi naman ni Tyler na kapag ginawa nila yon, maaaring maisara ang kanilang channel dahil ayon sa batas nila, bawal silang kumita mula sa content na naghihikayat ng karahasan. Nagpasya si Jong na magbubukas siya ng live stream habang nakikipaglaban sa kanila at babawiin ang karapatan niya mula sa kanila. Noong gabing iyon, bago matulog, pinanood niya ang Rooster Channel at tinanong ang sarili kung sapat ba ang mga video na iyon upang matulungan siyang manalo sa darating na laban, lalo na at dalawa ang kalaban niya, hindi isa. Bigla siyang nakatanggap ng notification na may bagong upload ang Rooster Channel. Ipinapaliwanag ng bagong video kung paano ipagtanggol ang sarili at lumaban sa dalawang tao ng sabay. Pumunta tayo sa dalawang lalaking may kinulayang buhok. Nagla-livestream sila sa kalsada at nanggugulo ng mga tao. Naglalagay sila ng ahas sa damit ng mga ito at kinukunan ang mga reaksyon upang makakuha ng mataas na views. Kasabay nito, dumating si Jong at pinigilan sila sa kanilang ginagawa. Binuksan ni Tyler ang livestream at kinukunan sila habang si Ruby naman ay nagsusulat ng mga komento. Sinimulang alalahanin ni Jong ang mga natutunan niya mula sa Rooster Channel noong nakaraang gabi, ngunit naramdaman niyang maaaring hindi umepekto ang direktang pagtama sa kanila. Kaya tumakbo siya at hinayaan silang habulin siya upang mapagod sila. Iyon na ang nangyari. Dumating si Ruby at sinabi sa kanila na masama ang itsura nila sa livestream. Mas mabuti raw na ibigay na lamang nila ng tahimik ang password dahil wala na silang lakas upang lumaban. Nang mabawi nila ang password ng channel, gumawa sila ng bago upang hindi na ito muling mahack. Habang nakaupo sila, sinabi ni Jong na may kakaiba siyang nararamdaman. Masaya rin siya noong araw na iyon habang tumatakbo at nakikipaglaban sa kanila. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung sino ang susunod nilang magiging kalaban. Kasabay nito, nakita natin ang isang estudyanteng nagngangalang Ryan. Nalaman natin na dati siyang nasa high school, ngunit kalaunan ay nagpasya siyang hindi na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at naging kilalang fighter.
Habang nakaupo siya at naglalaro, may dalawang lalaking lumapit upang istorbohin siya, ngunit hindi niya sila pinansin. Kinutya nila siya at sinabing umaasta siyang matapang. Nang umalis siya sa arcade, hinanap niya si Jong at pinanood ang channel nito. Samantala, nasa ospital si Jong kasama ang kanyang ina na si Michelle. Binabasa nito ang tungkol sa mga kabataang nagbubukas ng fight channels. Nang tanungin siya ni Jong kung ano ang opinyon niya tungkol dito, sinabi niyang wala siyang problema. Ngunit tiyak daw na nag-aalala ang mga magulang ng mga batang iyon para sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niyang mabuti na lamang at normal ang trabaho ni Jong. Sumagot si Jong ng opo at umalis upang makipagkita kay Jenny. Kasabay nito, nalungkot si Ruby nang malaman niyang nasa date si Jong at hindi ito makakapunta. Kasama naman ni Jong si Jenny at makikita siyang sobrang saya. Nagpapakuha sila ng litrato, nagtatawanan at nagbibiro. Bigla siyang nagsalita at sinabi kay Jenny na magkasalungat ang buhay nila. Tiyak daw na malaking tao sa bansa ang ama nito dahil nakatira sila sa mansyon at maganda ang antas ng buhay nila. Sinabi ni Jenny na ordinaryong tao lamang ang kanyang ama. Tinanong siya ni Jong kung maganda naman pala ang antas ng buhay niya, bakit pa siya nagtatrabaho. Sinabi ni Jenny na gusto lamang niyang malibang. Muntik nang ipagtapat ni Jong ang kanyang nararamdaman. Naghihintay si Jenny, ngunit sa huling sandali ay nagbago ang isip niya at sinabing sa susunod na lang niya sasabihin. Nabitin si Jenny sa sitwasyon at nalungkot, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Tyler kay Jong na napili na niya ang susunod nilang kalaban. Ito ay si Ryan, ang parehong lalaking nakita natin sa arcade. Sinabi ni Tyler na minsan nang nagbigay si Ryan ng napakalaking donasyon sa isa sa kanilang mga livestream, kaya mukhang interesado ito sa kanila. Kasabay nito, nagtatrabaho si Jenny sa restaurant gaya ng dati. Lumapit ang isa niyang katrabaho at sinabi na may kumakalat na video niya online habang nakaupo siya kasama ang isang lalaki. Siyempre, ang lalaking iyon ay si Jong. Nagulat at nalito si Jenny dahil hindi niya alam kung sino ang kumuha ng video sa kanila habang magkasama sila. Sinabi ng kaibigan niya na kailangan niyang mag-ingat dahil kumakalat na ang video at pinag-uusapan na ito ng mga tao. Patuloy na inisip ni Jenny kung sino ang maaaring kumuha ng video nila ni Jong nang hindi nila napapansin. Sinabi ng kaibigan niya na malamang ay may nakakita sa kanya noon kasama si Felix o may nakilala sa kanya at kinunan siya. Kasabay nito, mabilis na tinawagan ni Tyler si Jong at sinabing may problema sila at kailangan niyang pumunta agad. Tumakbo si Jong upang tingnan kung ano ang nangyari. Pagdating niya, nagulat siyang makita si Ryan na nakatayo sa harap ni Ruby at Tyler at sinasabing gusto niyang harapin si Jong. Sinubukan ni Jong na kausapin siya ng maayos at sinabi niyang hindi niya ito kayang harapin dahil mas malakas si Ryan kaysa sa kanya. Ngunit hindi nakikinig si Ryan sa anumang sinasabi niya. Wala siyang pakialam. Sinabi niyang gusto niyang harapin si Jong at iyon lang ang mahalaga. Gusto rin niyang kunin ang channel ni Jong dahil marami itong followers at gusto niya ang mga iyon para sa sarili niya. Nang patuloy na tumanggi si Jong, sinimulan ni Ryan na saktan si Tyler upang pukawin siya at mapilitang pumayag. Nagtagumpay siya. Nagpa siya si Jong na harapin siya. Ngunit pagsisimula pa lamang ng laban, agad na lumitaw ang malaking agwat ng kanilang antas. Si Ryan ay isang malakas na taekwondo fighter at hindi man lang mahawakan ni Jong. Patuloy siyang sinaktan ni Ryan hanggang sa mapabagsak siya sa lupa. Hindi lamang iyon, hinawakan din ni Ryan si Ruby at sinaktan siya sa harap ni Jong. Pagkatapos ay inapakan niya si Tyler habang nakahiga ito sa lupa. Nakahandusay si Jong at wala siyang magawa. Ang nakikita lamang niya ay nasasaktan ang mga kaibigan niya dahil sa kanya. Bumangon siya na puno ng galit at sakit at sinabi kay Ryan na ibibigay niya ang channel at lahat ng gusto nito basta pabayaan nito ang kanyang mga kaibigan at huwag nang lalapit sa kanila muli. Pumayag si Ryan at iniwan sina Ruby at Tyler matapos kunin ang gusto niya kay Jong. Sa panig naman ni Rumi, nakita natin siyang nakaupo kasama ang manager na nagsasamantala sa kanya. Sinabi niya rito na labis siyang nalulungkot dahil araw-araw na bumababa ang bilang ng kanyang followers at wala nang nagmamalasakit sa kanya tulad ng dati. Tiningnan siya ng manager at sinabing matutulungan niya siyang makabalik sa kasikatan at mapag-usapan muli ng lahat, ngunit sa isang kondisyon. Gusto niyang matutunan ni Rumi ang isang bagay na malalaman natin sa susunod. Hindi na nag-isip ng matagal si Rumi at sinabing handa siyang gawin ang kahit ano basta maging sikat muli siya at magkaroon ng mas maraming followers kaysa dati. Samantala, nakaupo si Jong sa tabi ni Tyler, puno ng guilt dahil naniniwala siyang lahat ng nangyari kay Tyler ay dahil sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya ayusin ang nangyari o kung paano niya tutulungan ang kaibigan niyang makabangon mula sa kalagayang kinaroroonan nito. Galit na galit si Tyler kay Jong. Nang magising siya at makapagsalita, sinigawan niya ito. Sinabi niyang ang channel ay hindi lang tungkol sa views at followers. Kung ganoon kadaling isinuko ni Jong ang channel, ibinigay niya ang nag-iisang bagay na tumulong sa kanila upang makabawi sa mga bully at maipagtanggol ang sarili matapos silang mapahiya araw-araw. Ngunit tiningnan siya ni Jong at sinabing hindi mas mahalaga ang channel kaysa sa kanyang mga kaibigan. Nang makita niyang binubugbog ni Ryan sina Tyler at Ruby sa harap niya, wala na siyang ibang pagpipilian. Kung maibabalik ang oras, ganoon pa rin ang gagawin niya. Mas mahalaga sa kanya si Tyler kaysa sa anumang channel o kasikatan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Ruby upang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit galit pa rin si Tyler at ayaw niyang makinig sa kahit ano. Pinakiusapan niya silang lumabas ng silid at sinabing gusto niyang mapag-isa at ayaw muna niyang makakita ng kahit sino. Patuloy siyang umiyak habang naalala ang nangyari sa kanya. Nang umalis sina Jong at Ruby at bumaba, tiningnan ni Ruby si Jong at sinabing tama ang ginawa niya.
Alam niyang masama ang loob at galit si Tyler ngayon, ngunit kapag kumalma ito ay maintindihan din niya kung bakit iyon ginawa ni Jong. Mahalaga ang channel, ngunit hindi ito mas mahalaga kaysa sa mga taong nagmamahal dito at nagtatrabaho para rito. Pagkatapos ay binuksan ni Ruby ang usapan tungkol kay Ryan. Sinabi niyang may narinig siyang mga chismis tungkol dito na nakalabas ito sa kulungan kamakailan at nasangkot sa isang kaso ng pagpatay. Mapanganib daw itong tao at hindi dapat lapitan o harapin ni Jong ng mag-isa. Sinabi ni Jong na wala siyang balak gawin laban dito. Pag-uwi ni Jong, naupo siya at inisip ang lahat ng nangyari. Paulit-ulit niyang naalala ang mga sinabi ni Tyler, ang nangyari sa channel at ang ginawa ni Ryan. Hindi niya alam kung paano kikilos. Sa huli, gumawa siya ng desisyon at pumunta sa arcade kung saan karaniwang tumatambay si Ryan. Pagdating niya roon, sinabi niya kay Ryan na handa siyang ibigay ang channel, ngunit kung bibigyan siya nito ng isang buong buwan. Kapag pagkatapos ng buwang iyon ay natalo niya si Ryan, babalik sa kanya ang channel. Ngunit kung matalo siya, tuluyang mapupunta kay Ryan ang channel. Tiningnan siya ni Ryan ng ilang sandali at pinag-isipan ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos ay pumayag ito sa hamon. Sinabi niyang hihintayin niya si Jong sa oras at lugar na napagkasunduan nila at titingnan kung kaya nitong panindigan ang kanyang mga salita. Kinabukasan, pumunta si Jong sa ospital at naupo kasama sina Tyler at Ruby. Sinabi niya sa kanila ang desisyong ginawa niya at ang napagkasunduan nilang laban ni Ryan matapos ang isang buwan. Pagkarinig nito ni Ruby, labis siyang nagalit at sinabing hindi ordinaryong tao si Ryan. Kapag hinarap siya ni Jong, hindi lang niya maaaring matalo ang laban, maaari rin niyang mawala ang sarili niya. Patuloy niyang sinubukang kumbinsihin si Jong na magbago ng isip. Tinanong niya kung bakit ipinipilit niya itong gawin. Sinabi ni Jong na pera ang dahilan ng lahat at kailangan niyang manalo upang matulungan ang kanyang ina. Ngunit alam natin na nagsisinungaling si Jong. Hindi pera ang tunay na dahilan. Ang totoo, hindi niya makalimutan ang nangyari kay Tyler. Hindi rin niya matanggap na kinuha ni Ryan ang channel nila sa ganoong kahihiyan. Sa loob niya, may isa pang layunin na mas malaki kaysa pera. Layunin ni Jong na mabawi ang channel, ibalik ang dignidad ng kanyang mga kaibigang kinuha sa harap mismo ng kanyang mga mata, at patunayan na hindi sila mahina gaya ng iniisip ng lahat. Pagkatapos noon, pumunta si Jong sa trabaho niya sa coffee shop at humingi sa manager ng isang buong buwang pahinga. Nagalit ang manager at sinabing palagi na lang siyang nagbabakasyon. Tinanong pa siya nito kung mag-aaral ba siya sa ibang bansa at bakit isang buong buwan ang kailangan niya. Ngunit hindi pinansin ni Jong ang mga sinabi nito dahil nakatuon siya sa isang bagay na mas mahalaga. Umalis siya sa coffee shop. Lumapit si Jenny sa kanya upang makipag-usap at tinanong kung may nangyari ba kaya siya humingi ng isang buwang pahinga ng biglaan. Sinabi ni Jong na maayos ang lahat at walang problema. Tiningnan siya ni Jenny na para bang alam nitong may malakas siyang kalaban at magsasanay siya para rito. Hiniling niya na manalo si Jong. Ngumiti si Jong at sinabi na pagkatapos ng susunod na livestream, gusto niyang lumabas silang dalawa at uminom ng tsaa kung papayag siya. Sinabi rin niyang may mahalaga siyang gustong sabihin sa kanya. Natuwa si Jenny at sinabing siyempre, pumapayag siya. Pagkatapos kausapin si Jenny, nagtungo si Jong kay Tyson upang humingi ng payo dahil siya ang taong may pinakamalawak na kaalaman tungkol sa taekwondo. Sinabi ni Tyson na kailangan niyang umiwas sa mga atake dahil mabilis at malakas ang kanyang kalaban. Pinayuhan din siya nitong umatras na lamang dahil imposibleng magawa niya yon sa loob ng isang buwan. Ngunit tumanggi si Jong na sumuko. Pag-uwi niya, agad siyang nagsimulang magsanay. Bigla siyang nakatanggap ng notification mula sa misteryosong taong nakamaskara na nagsasabing may bagong video na na-upload. Natuwa siya at agad na nagpa siyang panoorin ito at sundin ang lahat ng instruksyon. Dahil ang pamagat ng video ay paano talunin ang Taekwondo Master. Para bang ang taong nasa likod ng channel ang sumusubaybay kay Jong at hindi ang kabaligtaran. Lumipas ang isang buwan at sa wakas ay dumating ang araw ng laban. Makikita natin si Jong na puno ng kumpiyansa habang papunta sa napagkasunduang lugar upang harapin si Ryan. Ngunit sa sandaling makita niya ito, sinabi niyang kalahati ng katapangan ang marunong tumakbo, saka siya mabilis na tumakbo palayo. Nagtaka si Ryan ngunit patuloy siyang hinabol hanggang sa mapunta sila sa isang banyo. Doon ay naghihintay na si Jong. Bigla niya itong binuhusan ng tubig at binasa ng husto ang damit nito. Bahagi iyon ng kanyang plano upang mainis ang kalaban. At gaya ng inaasahan, nawala ng kontrol si Ryan at agad na sumugod upang umatake. Ngunit dahil puno ng tubig ang buong lugar, nadulas siya at muntik ng bumagsak. Napatawa si Jong dahil pinagplanuhan niya yon at nakasuot siya ng sapatos na hindi madaling madulas sa tubig. Sinamantala niya ang pagkakataon at buong lakas na umatake. Nagawa niyang pabagsakin si Ryan at pinakawalan ang isang napakalakas na suntok. Tulad ng dati, tinamaan niya ito ng diretsyo sa mukha. Naalala niya ang mga itinuro ng taong nakamaskara at agad na hinawakan si Ryan sa leg upang sakalin ito at piliting sumuko. 場所を制して足技を封じろ。足技しか使わないわけねえだろ。そうだよ。とも嫌うのがダブルレッグタックル。絶対にこぶ引きつけます。相手が抵抗してもください。バカ。 Akala niya ay mananalo na siya. Ngunit sa kasamaang palad, hinubad ni Ryan ang kanyang sapatos at nakawala mula sa pagkakahawak ni Jong.
Nagpa siya itong pagsisihan ni Jong ang ginawa nito at agad siyang sinipa ng malakas, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Lumapit si Ryan habang alam ni Jong na malapit na ang kanyang katapusan. Natakot si Jong at hindi na alam ang gagawin. Habang nakaupo sa tabi niya si Ryan, may isang alaala ang bumalik sa isip nito. Noong nakaraan, nakakita siya ng isang estudyanteng walang kalaban-laban na binubugbog ng mga bully. Naawa siya rito at nagpa siyang tulungan ito. Hinarap niya ang buong grupo at natalo silang lahat. Binugbog niya ang mga ito, dinurog ang kanilang mga mukha, at tinalo sila sa loob lamang ng ilang segundo. Walang sinuman ang nakahawak man lang sa kanya. Sa sandaling iyon, labis siyang hinangaan ng estudyanteng kanyang tinulungan. Palagi itong sumusunod sa kanya upang magpasalamat at hiniling pa nitong turuan siya kung paano lumaban upang maipagtanggol ang sarili. Napilitan si Ryan na pumayag upang matuto itong protektahan ang sarili. Ngunit kalaunan ay nalaman niyang mag-isang hinarap ng estudyanteng iyon ang grupo ng mga bully. Sa kasamaang palad, natalo ito at tuluyan nilang pinatay. Mula noon ay daladala na ni Ryan ang matinding pagkakasala. Nagising siya mula sa kanyang alaala at sinabihan si Jong na sumuko na kung hindi ay tatapusin niya ang kanyang mga kaibigan. Tinamaan pa niya ang binti ni Jong upang pilitin itong umatras. Ngunit tumanggi si Jong na gawin yon. Ipinilit niyang ipagpatuloy ang laban hanggang sa huli. Tiniis niya ang sakit at pilit na tumayo upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Lalong nagalit si Ryan at nagpa siyang gamitin ang kanyang lihim na teknik. Buong lakas siyang sumugod. Ngunit sa pagkakataong ito, nagawa ni Jong na umiwas. Tumalon siya ng mataas, hinawakan si Ryan sa leg, at kapwa sila bumagsak sa sahig. Patuloy niyang sinakal ang kalaban hanggang sa mawalan ito ng malay. 使い手に勝つ場所を制してです。 Oo, huwag kayong magulat. Nanalo si Jong sa laban. Kinukunan ni Ruby ang lahat ng nangyayari at labis na humanga ang mga nanonood sa livestream. Namangha sila sa husay ni Jong at kung paano siya nagbago mula sa isang mahina at walang kalaban-labang estudyante tungo sa pinakamalakas na estudyante. Patuloy nilang sinisigaw ang kanyang pangalan at hinihikayat siya. Ngunit napansin natin na nakatayo si Ryan. Doon naging malinaw na sinadya niyang matalo. Ipinaalala kasi ni Jong ang kaibigang namatay sa harap ng kanyang mga mata. Nalaman natin na nilabanan niya si Jong upang pigilan itong magpatuloy sa pakikipaglaban at upang isara ang channel dahil natatakot siyang masaktan ito ng mga bully at ng mga leader ng mga gang. Ngunit ngayon ay nakumpirma niyang malakas si Jong. Hindi ito katulad ng kaibigan niyang namatay. Kaya nitong ipagtanggol ang sarili. Nang magising si Ryan, ibinigay niya ang kanyang relo kay Jong bilang regalo. Nagpaalam siya at umalis. Sa oras ding iyon, pinapanood ni Jenny ang livestream at masaya siyang ligtas si Jong. Ngunit biglang dumating ang kanyang ama at nakita siya. Napagtanto nito na may nararamdaman si Jenny para kay Jong. Nagalit siya at pinagsabihang lumayo rito dahil nag-aalala siya para sa anak. Sinabi niyang si Jong ay isang mahirap at dating api-apihang estudyante at mabuti nang wala itong kinalaman sa kanya mula pa noong simula. Kasabay nito, nakaupo si Jong kasama ang kanyang grupo sa bahay at nagulat nang makita nilang lalo pang lumaki ang channel. Umabot na sa 2 milyong yen ang kanilang kita. Masaya si Jong dahil 1 milyong yen na lamang ang kulang upang mabayaran ang operasyon ng kanyang ina na si Michelle. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan ng puno ng kumpiyansa at nagulat nang makitang naghihintay sa kanya ang lahat ng estudyante. Patuloy siyang kinukunan ng video dahil isa na siyang sikat na estudyante. Para sa kanila, siya ang gwapong estudyanteng hindi basta-bastang natitinag sa laban. Masaya siya dahil nagbago na ang kanyang buhay at wala nang nambubuli sa kanya. Nagdiwang sila kasama ang kanyang grupo. Pumunta sila sa amusement park, sinubukan ang lahat ng laro, at nagkulitan habang masayang nagsasama na parang magkakapatid. Pagkatapos ay nagtungo sila sa mall upang bumili ng mga bagong damit. Iminungkahi ni Ruby na bumili si Jong ng bagong sapatos upang mas gumanda ang kanyang itsura sa harap ni Jenny. Ngunit tumanggi siya dahil mahal ang mga ito. Sa halip, nagpa siya siyang ipunin ang pera upang mabilhan ang kanyang ina ng bagong jacket. Pagkatapos nito ay binisita niya ang kanyang ina sa ospital. Masaya si Michelle sa kanyang pag-aalaga at nagpasalamat sa kanya. Mula roon ay nagtungo siya sa restaurant upang makita si Jenny. Ngunit pagdating niya, sinabi ng manager na nag-resign na ito. Nagulat siya at agad na sinubukang tawagan si Jenny, ngunit hindi ito sumasagot. Nalaman natin na pinakinggan ni Jenny ang kanyang ama at nagpa siyang lumayo kay Jong kapalit ng libreng pagpapagamot ng kanyang ama sa ina nito. Nakikita niya si Jong na naghihintay sa harap ng bahay, ngunit tumanggi siyang makipagkita rito. Habang nakatanaw mula sa malayo, bumalik sa kanyang alaala ang kanilang nakaraan. Nalaman natin na dati pala silang magkapitbahay. Isang araw, nawala ang kanyang medal sa parke at umupo siyang umiiyak. Nilapitan siya ni Jong at pinangako ang hindi siya matutulog hanggat hindi niya nahahanap iyon. Patuloy niya itong hinanap hanggang sa matagpuan at maibalik sa kanya. Mula sa araw na iyon ay nagkaroon na siya ng damdamin para kay Jong. Pagbalik niya sa kasalukuyan, patuloy siyang umiiyak. Mahal niya si Jong ngunit hindi niya kayang maupo sa tabi nito. Hindi niya kayang tingnan ito sa mga mata. Napilitan siyang lumayo para sa ikabubuti nito. Kinabukasan, nakipagkita si Jong sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Tyler na nakatanggap siya ng alok mula sa isang sikat na YouTuber upang sumali sa isang fighting tournament.
Malungkot si Jong dahil hindi sumasagot si Jenny, ngunit napilitan siyang pumayag dahil kailangan pa rin niya ng pera upang mabuo ang halaga para sa operasyon ng kanyang ina. Sumama siya sa kanyang grupo upang makipagkita sa sikat na YouTuber, ngunit nagulat sila nang malaman nilang gusto nitong bilhin ang kanilang channel. Siyempre, tumanggi sila at umalis. Sa oras na yon, kinausap ng doktor ang ina ni Jong na si Michelle at ipinakita rito ang mga video ng anak niya. Sinabi nito na kumikita si Jong mula sa mga laban na ginagawa niya at hiniling sa kanya na ilayo ang anak niya sa kanyang anak na babae. Kapalit nito, gagawin niya ng libre ang operasyon ni Michelle. Nagulat si Michelle, ngunit humingi siya ng tawad at sinabing hindi niya kayang makialam sa buhay ng kanyang anak. Iniwan niya ang doktor at bumalik sa ospital, kung saan patuloy niyang pinanood ang mga video ng laban. Naawa siya kay Jong. Tiniis nito ang pambubugbog at kahihiyan. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa operasyon niya. Naalala niya ang mga pagkakataong sugatan ang mukha ni Jong nang bumisita ito sa kanya, pati ang jacket na dinala nito bilang regalo. Nakaramdam siya ng guilt dahil ginagawa ng anak niya ang lahat para magamot siya. Pagkatapos noon, naglalakad si Tyler sa kalsada nang makita niya si Rumi na naghihintay sa kanya. Humingi ito ng tawad sa kanya, ngunit napansin ni Tyler na malungkot siya at tinanong kung ano ang nangyari. Umiyak si Rumi at sinabi na pinagsasamantalahan siya ng business manager niya dahil kinunan siya nito ng video nang hindi niya nalalaman. Naawa si Tyler sa kanya at nagpa siyang tulungan siya. Kinabukasan, pumunta si Jong sa ospital, ngunit sinabi ng doktor na lumala ang kondisyon ng kanyang ina dahil sa stress. Dahil dito, kailangan na ngayon ng mas mahal na operasyon. Nakaramdam ng guilt si Jong at binisita ang kanyang ina. Nanatili siya sa tabi nito hanggang sa magising ito at imulat ang mga mata. Inaasahan niyang papagalitan siya nito, ngunit humingi ng tawad si Michelle at sinabing naging pabigat siya. Sinabi niyang proud siya kay Jong dahil naging malakas ito at kaya na nitong ipagtanggol ang sarili. Sinabi rin niyang maaari na siyang mamatay ng payapa dahil alam niyang ligtas na ang anak niya. Nang marinig ni Jong ang mga sinabi niya, nadurog ang puso niya. Patuloy siyang umiyak at nangakong ipagagawa niya ang operasyon nito. Nagpasya siyang isugal ang sarili upang mailigtas ang buhay ng kanyang ina. Pumunta siya kasama ang kanyang grupo sa sikat na YouTuber at hinamon ito sa isang laban. Pumayag siya na kung sino ang mananalo ay kukunin ang lahat ng kita ng channel. Pumayag ang YouTuber dahil profesional siya sa martial arts. Nagpasya si Jong na magsanay upang palakasin pa ang sarili, ngunit pag-uwi niya, nagulat siyang burado na ang lahat ng video ng taong nakamaskara. Nabigla siya at hindi niya alam kung paano mananalo sa laban. Sa oras na yon, pumunta si Ruby upang kausapin ang sikat na YouTuber. Lumuhod siya sa sahig at nakiusap na kanselahin nito ang laban, ngunit tumanggi ito at sinabing tatapusin niya si Jong. Inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Ruby. Kinidnap nila siya, iniisip na isa lamang siyang ordinaryong babae. Hindi nila alam na matapang siya at hindi basta-basta mananahimik. Nakawala siya mula sa kanila at nagpa siyang pagsisihan nila ang ginawa nila. Tumawa si Ruby at ibinunyag na siya ang taong nakamaskara na nagpapadala ng mga video kay Jong. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga galaw upang labanan sila. Inatake niya silang mag-isa at hinarap isa-isa. Walang makalamang sa kanya at nagulat silang lahat sa kanyang lakas. Akala nila ay isa lang siyang cute at walang kalaban-labang babae, ngunit napagtanto nilang hindi siya ordinaryong babae. Natakot sila at tumakbo palayo sa kanya. Pagkatapos noon, pumunta si Jenny kay Jong at sinabi ang tungkol sa kasunduan nila ng kanyang ama. Humingi siya ng tawad dahil napipilitan siyang lumayo sa kanya para sa ikabubuti nito. Sa huli, ibinigay niya kay Jong ang kanyang medal at ipinaalala ang sarili niya bilang batang babae na tinulungan nito noon. Inamin niyang mahal niya si Jong at umalis na umiiyak. Nabigla si Jong sa kanyang nalaman. Buong gabi niyang hawak ang medal at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, pumunta siya sa club at hiniling kay Tyson na sanayin siya. Ngunit tumanggi ito at pinayuhan siyang umatras sa laban dahil mapanganib ang YouTuber at maaaring tuluyan siyang tapusin ito. Ngunit tumanggi si Jong na sumuko. Biglang tumawag si Ruby at pinapunta siya sa kanyang lugar. Pagdating niya, nakita niya ang ama ni Ruby na hawak ang maskara. Nagpa siya itong sabihin sa kanya ang lahat. Ibinunyag nito na siya ang coach na nagturo kay Ruby ng martial arts at inalok niyang sanayin si Jong upang mas lumakas. Nagulat si Jong, ngunit siyempre ay pumayag siya at sinabing handa siya. Pumunta sila sa beach at doon siya gumawa ng mahihirap na ehersisyo upang mapataas ang kanyang tibay. Araw-araw ay mas mahirap kaysa sa nakaraang araw hanggang sa matapos niya ito. Tumakbo siya sa bundok upang mapabilis ang kanyang galaw at pagkatapos ay natutunan ang iba't ibang uri ng martial arts upang maipagtanggol ang sarili. Lumipas ang mga araw at naramdaman ni Jong na lumakas na siya hanggang sa dumating ang araw ng laban. Nagpa siya siyang bisitahin muna ang kanyang ina sa ospital upang kumustahin ito. Umiyak si Michelle dahil ginagawa niya ang lahat ng iyon para sa kanya at hiniling na alagaan niya ang sarili. Ngunit nangako si Jong na mananalo siya sa laban at mapapagaling siya. Iniwan niya ang kanyang ina at naghanda. Nakita niya si Ruby na naghihintay sa kanya. Pinalakas nito ang loob niya at sinabing sigurado siyang mananalo siya dahil siya ang pinakamalakas na taong nakilala nito. Natuwa si Jong sa mga sinabi niya at pumasok sa ring ng puno ng kumpiyansa. Nanonood ang lahat ng taong tumulong sa kanya upang suportahan siya. Dumating ang YouTuber at nagsigawan ang mga tao para sa kanya dahil hindi pa siya natatalo kahit isang beses sa buong buhay niya. Tumanggi pa siyang batiin si Jong at kinutya ito, sinasabing wala siyang ipapakitang awa. Ngunit alam ni Jong na gusto lamang siya nitong inisin, kaya sinubukan niyang kontrolin ang kanyang galit. Nang magsimula ang laban, buong lakas na umatake ang YouTuber.
Ngunit nagulat siya dahil madaling naharang ni Jong ang lahat ng suntok niya. Napagtanto niyang may kakaibang lakas si Jong. Patuloy na sumisigaw ang mga tao para sa YouTuber at inuulit ang pangalan nito. Lahat ay tumataya na siya ang mananalo. Kinabahan si Jong at naramdaman niyang nag-iisa siya at walang sumusuporta sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nag-livestream si Jenny at umamin sa harap ng lahat na mahal niya si Jong. Sinabi niya na matapang si Jong at palagi siyang ipinagtatanggol. Para sa kanya, tunay itong bayani. Hiniling niya sa mga tao na tumayo sa tabi ni Jong at suportahan siya. Naantig ang lahat sa kanyang mga salita at naniwala sa kanya. Nagpasya silang suportahan si Jong. Nang magsimula ang ikalawang round, napansin ni Jong na marami nang nanonood sa kanya at patuloy na nagpapadala ng gifts at pera dahil nagtitiwala sila sa kanya. Lalo siyang na-motivate at nagpa siyang lumaban ng buong lakas. Inatake niya ang YouTuber habang patuloy itong sumasayaw sa harap niya at nangungutya. Ginamit ni Jong ang training na natutunan niya at pinakawalan ang decisive punch sa pagkakataong ito. ぶっ倒してこいどうした？ Ngunit dahil dito, lalong nagalit ang YouTuber at nawalan ito ng kontrol. Sa kasamaang palad, patuloy nitong sinaktan si Jong hanggang sa madurog ang mukha niya at bumagsak siya sa sahig. Akala ng YouTuber ay nanalo na siya, ngunit hindi alam ni Jong ang ibig sabihin ng pagsuko. Sa kabutihang palad, natapos ang round sa tamang oras. Pumunta si Jong upang magpahinga at sinubukan siyang kausapin ng kanyang grupo. Hiniling nila sa kanya na maayos na sumuko dahil natatakot sila para sa kanya. Ngunit tumanggi si Jong at ipinilit na ipagpatuloy ang laban kahit iyon na ang maging katapusan niya. Nagsimula ang huling round at patuloy niyang nilalabanan ang YouTuber habang inaalala ang kanyang mga alaala. Naalala niya ang lahat ng mahihirap na pinagdaanan niya. Sinubukan niyang sakalin ang YouTuber upang mapilit itong sumuko, ngunit hindi ito naapektuhan. Nagpasya ang YouTuber na gamitin ang kanyang lihim na galaw at tinamaan siya nito, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Nagsimulang magbilang ang referee at inakala ng lahat na natalo na si Jong. Ngunit dumating si Jenny sa tamang oras at tinawag ang kanyang pangalan. Sa gitna ng lahat ng ingay, narinig siya ni Jong at muling nagkaroon ng lakas ng loob. Nagpasya siyang magpatuloy at nagawa niyang makatayo bago matapos ang bilang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya maaaring matalo dahil si Jenny mismo ang nanonood sa kanya. Inatake niya ang YouTuber na noon ay kontrolado na ng matinding galit. At gaya ng dati, nagpakawala siya ng isang napakalakas na suntok. Ang YouTuber na akala ang sarili niya ang pinakamalakas ay napabaliktad sa harap niya na parang isang alagang pusa. Tinamaan niya ito at dinurog ang mukha ng sinumang sumalubong sa kanya at pinabagsak niya ito sa sahig. Nagtagumpay siyang manalo sa laban. Labis ang saya at pagkamangha ng lahat ng manonood sa nangyari. Patuloy silang nagsisigawan para kay Jong. Umakyat sa ring ang kanyang grupo at niyakap siya. Hindi rin sila makapaniwalang nagawa niya yon. Nalaman nila na nakalikom na sila ng 10 milyon at may papagawa na nila ang operasyon ng kanyang ina. Masayang masaya si Jong dahil natupad niya ang pangarap niyang magamot ang kanyang ina at mailigtas ang buhay nito. Nagpasya siyang magretiro sa pakikipaglaban at mamuhay ng tahimik. Dahil ang totoo, pagkatapos ng lahat ng tagumpay na nakamit ni Jong, ang lahat ng iyon ay maliliit na tauhan lamang sa loob ng isang mas malaking organisasyon na pinamumunuan ng mga mapanganib na tao. Totoong nanalo si Jong sa laban, ngunit ang tunay na digmaan ay magsisimula pa lamang sa susunod na season. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.